Hi guys! Tara at samahan nyo naman akong gumawa nitong napakadaling gawin na ube cheese puchi. Kunting ingredients lang at pwedeng-pwede ka nang makagawa nitong napakasarap na pang merienda. First step, sa isang lalagyan, maglagay tayo ng 3/4 cup na mainit na tubig, 1/2 cup na puting asukal, and then ilagay na rin natin itong ube flavor and color. Bale, gagamit lang tayo dito ng 1/2 teaspoon. Pero kung gusto nyo naman yung mas matingkad pang kulay ng ube, ay pwede nyo namang dagdagan. Haluin lang natin ito guys hanggang sa tuluyan ng matunaw yung asukal. Pagka natunaw na nga yung asukal, ay maglalagay naman tayo ngayon ng 2 cups na glutinous rice flour. Pero una muna nating ilalagay yung 1 cup nito. Ayan, at haluin nga lang natin ito at kung napapansin nyo nga ay basa pa ito. Kaya ayan, ilalagay na rin natin dito yung natitira pang 1 cup na glutinous rice flour. Uulitin ko lang guys ha, gagamit tayo dito ng 2 cups na glutinous rice flour. Kinakailangan pala nating ma-achieve itong malado type na consistency. At pagka na-achieve na nga natin ito, i-rest muna natin ito for 15 minutes. Punta naman tayo dito ngayon sa gagamitin nating filling or palaman. Gagamit tayo dito ng cheese. Itong buong cheese nga ay hihiwain natin ng maliliit na pa-cubes. Pero sa totoo lang guys, hindi naman talaga natin magagamit ito lahat. Kaya siguro mas okay na maghiwa na lang muna kayo ng mga 15 pieces nito. Ayan, at punta na rin tayo dito sa next step. Maglalagay na rin tayo nitong ating filling or palaman. Kuha lang muna tayo ng dough at kayo na ngang bahala kung gaano karami. I-form lang muna natin ng pabilog yung dough and then i-flatten. Medyo butasan lang yung gitna and then ilagay na natin yung filling or palaman na cheese. Pagkalagay nga ay i-form lang ulit natin ito ng pabilog. Ang enjoy nga nitong gawin dahil para ka lang din naglalaro ng clay. Kung gusto nyo palang mas maraming magawa na ube cheese buchi, liitan nyo lang yung sukat ng dough. Dahil kung napapansin nyo nga, medyo malalaki tong nagawa ko. Kaya sa recipe nga na ito ay nakagawa nga lang ako ng 12 pieces nito. So ayan guys, punta na rin tayo dito sa next step. After nga natin itong maibilog lahat, i-coat naman natin ito ngayon dito sa sesame seeds. Bale, i-coat muna natin ito and then i-form lang ulit ng pabilog upang dumikit talaga yung sesame seeds at hindi ito magtanggalan kapag niluto na natin ito mamaya. And so ayan guys, 2 beses pala natin itong i-coat. Pag okay na nga, punta na rin tayo sa pinaka-last part. At dito nga ay lulutuin na rin natin ito or priprituhin sa lubog na mantika. Make sure na mainit na nga yung mantika bago natin ito isalang. Iset nyo nga lang yung mga apoy ninyo sa mahinang apoy. Bantay-bantayan lang din dahil mabilis masunog ang sesame seeds. At kapag nasunog nga ito ay medyo mapait talaga yung lasa. Gaya nga nito ay kusa itong lulutang dito sa mantika kapag luto na. At pagka ganun nga ay pwede na nga natin itong ahunin. At syempre, pwede na nga natin itong ahunin. At syempre, pwede na rin natin itong tikman. Sobrang dali lang nitong gawin at sobrang sarap din. Kaya ano pang inaantay nyo guys, itry nyo na rin.